So ayan yung post mga kuha, no? Papunta ditong tubig. Pagdating dito, napakataas pala mga kuha. Ayan, no? Sobrang taas, no? Ayan yung pinakamalaking post mga kuha. No? Pero dito sa taas niya, mayroong pang side. Ito. So may big load talaga dito mga kuha. May triangle ko gani daw dito. Naka-triangle. Pero napakalaking bato nito mga kuha. No? Napakataas. No? Malaking bato. Layo mga kuha, no? So laki ng force yun mga kuha. Laki ng force. Ayos mga kuha. So magandang araw mga kuha, no? Madaling araw pa lang, bumabiyahin na tayo. Pupunta tayo ng Maguindanao. So dumaan ako rito sa Matalam, no? Mayroon na pala silang 7-Eleven na yun, no? Napakagandang isipin na noon ay wala pang mga ganito dito, pero ngayon dito sa Matalam mayroon ng 7-Eleven. Ayos. Tingnan natin loob. So ito yung motor natin, no? Magmotor pa rin tayo. So pag break in, change oil ko, tapos tune up. So dito tayo sa gilid ng 7-Eleven. Nice. Matalam, improve. So kapag napapadaan kayo dito sa Matalam, dahil madaling araw, pag bumabiyahe kayo sa mahilig bumabiyahe ng madaling araw, ay dumaan kayo dito sa Matalam, no? Mayroon ng 7-Eleven pag napadaan kayo. Tapos medyo inanto kayo dito, mayroon ng 7-Eleven dito. Ayos. So mag tayo, coffee, isang tinapay. So tingnan natin yung loob. As usual, aircon. Tapos maganda yung loob, no? Maliwanag at malamig. So 7-Eleven, maraming salamat sa inyong pagserbisyong totoo. 24 oras open to mga kuha. Ayos. So ito mga kuha, no? Madaling araw talaga ang biyahe natin, kasi pagka tanghali o umaga, dahil mainit, prone tayo sa high blood o yung heat stroke. So tinapay at saka isang mainit na chocolate, no? Chocolate to. So made in 7-Eleven, no? Sa mga hindi nakakalam, no, kapag pumabiyahe ako Davao papuntang mga area, ay madaling araw akong tumatakbo. So yung may chocolate makuha. Ayos, no? Mainit pa. So coffee tayo makuha. Tapos mamaya mga after 30 minutes takbo tayo ulit. So ang pupuntahan ko ngayon, punta muna tayo ng parang Maguindanao, tapos balik tayo sa Iligan, tapos siguro didiretso ako ng Tagamisamis, Occidental dyan, saka Dipolog, baka dumiretso ako dyan sa inyo. So kapag ka naman may assignment kami ni boss, so hindi ako makadiretso sa inyo, pero may araw din na makapunta ako. Pero kapag wala kaming assignment, malamang didiretso ako sa inyo. So coffee muna ako, tapos travel naman. So kita-kitsa lang tayo kapag maliwanag na makakuha. Ayos. So ayun mga ano, 6:30 na ng umaga bago tayo nakarating ng Parang. So Parang Maguindanao na tayo makakuha. So welcome to Parang Maguindanao makakuha. Dito tayo mag-explore ngayong araw.
Ayos. So, ito mga ko, no? Andito tayo sa Maguindanao. Sa part din ng mga Muslim community. So, dito sa Sapa, nakita nyo naman, ang malaking Sapa, pero may malaking bato dito. May napansin silang sign dito, pero hindi nila alam basahin. Kaya tayo nandito. So, ito mga ko, ito yung sign na pinagtatakaan nila. Dahil maraming butas-butas, pero hindi talaga nila malaman kung ano ito. So, tingnan natin kung ano ito. So, ito meron ano, ito yung pinaka-side niya. Ito, ito. At may butas sa isa. So, triangulation yan. So, ang ibig sabihin yan, mayroong item kapag ito ay ginawa, no? Ginawa. May butas dito. Mayroong tatlong item na pinaghihiwalay na tatlong item na pinaghihiwalay. So, ito daw kasi may butas na 4 by underwater. Ito paa. So, directional. Papunta doon. So, ito ang magsasabi na mayroong item dito sa area ito. So, ang hanapin natin, ito muna. So, ang ito is underwater. Nasa ilalim ng tubig. Ang sinasabi niya, entrance ba yun o item ba yun? Pero ito ang directional. Ito pa. Ito. Ito yung pa. Directional. Papunta. So, kung saan siya papunta? Ito. So, ito pa. So, papunta doon ang isa. So, yung isa lang muna ang hanapin natin makakuha. Gagamit tayo ng locator para hindi tayo mahirapan. Ito yung locator natin, no? Legendary na to. Hahanapin natin dito sa area posibleng malapit makakuha. So ito, hanapin na ito. Ginawa ko na yun ay ground balance niyo. Kawayan. Ito. Mga ano? So, dito, simple ang isa. Nasa kaso to. So, ito yun. Ito. Ito yung butas na yun. So, pangalawa mamaya ay ito. Underwater. Direction. Diba ko?
Ayos. Kita natin isa. Stop. Hindi ko na stop. So ito mga ano, ito yun oh. Yan yung butas oh, yan. Isa. Ito yung nakita natin. Pero tatlo ito. Isa, dalawa, tatlo. No? So ang isa is underwater. Isa, dalawa, tatlo, apat. Underwater yan. So ang direction, itong paa, ito, papunta dito. Ayan. Punta doon. So kung i-screen natin yan, mayroon yan dito na, so malaking bato ito mga ano, mayroon yan dito na bilog. Yan yung tinatawag nilang benchmarker. Yan. So tutungtong ka dito, nasa baba ang isa, nandito sa taas ang isa. So saan ngayon yung isa? Nandito malamang. So benchmarker ito, nasa ilog, no? Benchmarker mga kuha. So doon tayo pupunta sa taas na yun. Tapos bababa tayo doon, papunta naman doon sa isa. So ito malamang Big Depot. So andun yung Small Depot at yung entrance. So yun ang pupunta natin mga kuha. So eto na yun mga kuha, no? So yung isa ito ay dito sa taas nakita. So sabi niya mayroon daw underwater, pero ito yung direction, no? Ayan, yan yung direction niya mga kuha. So underwater, ito yung direction, punta natin doon. So pagpunta dito mga kuha, may makikita ka rito. Ito. So ito, ay ba? Ito yung benchmarker, no? Ayan. So may cut yan na dito. So pulse ang ibig sabihin yan, no? Pag yung butas daw at may cut yan, ibig sabihin pulse. Pero ito yung ay benchmarker ito. So saan daw, no? So dito daw yung pulse. So puntahan natin. So pagdating dito mga kuha, ayan yung pulse oh. Ayan, no? Tuwid na tuwid. Ayan oh, pulse. So anong mayroon dyan? Dito ka magtataka mga kuha. So di ko na puputulin ha. So malaking bato ito mga kuha, no? Ayan. Malaking bato. Ayan. So dito nakita namin yung sign, no? So mahirap bumaba dyan mga kuha. So hindi na natin puputulin, uncut. Ayan yung marker. Ayan, no? So nakalagay dito is D tapos key. So saan yung 7? Dapat 7 key diyan. So ang 7, ayan o. Ay, sige, pahulog ako. Ang 7, ayan o. Itong guhit na to, pointing doon, pababa. Yan ang 7. Key D. So 7 key D, nasa ilalim ng malaking bato. So ito yung malaking bato. Ito yung guhit. Ayan, yung guhit. Papunta rito. No? Pagdating dito, may guhit pa. Ayan. Yan yung guhit. Sa ilalim ito mga kuha, ayun dong. Ayun yung parang balon, no? Ayan, no? So ayan yung pulse mga kuha, no? So ito yung parang balon. So dito namin nalulukit yung item. So 7 KD na underwater. Andito na yung pulse. So underwater siya. Andiyan yung butas. So ibig sabihin hindi dyan sa pulse mismo, kundi nasa gilid ng pulse. 7 KD nasa malaking bato. Ito yung malaking bato. So baba niyan, pag inuka yan, malamang may makukuha. So nalukit namin yan dito makuha. Dito.
So, small depot yan mga kuha, no? So, malawak pa ito. Marami pa tayong pupuntahan. So, mayroon na tayong nakita isa doon, no? Mayroon pang baba ito. Kasi tatlo ang item na pinaghiwalay. Isa, dalawa, tatlo. Doon malamang. Tara, puntahan natin yun. Ayos! So, ito mga kuha, no? Galing din sa baba. Yung nalocate natin na underwater na may sign na 7 kg at sa may pulse, gilid ng pulse underwater. So nandito kami sa taas, nandito naman yung nalocate namin na isa na nagtatriangulo ang yellow bamboo. Ito, yun, at yun. So itong mga yellow bamboo na to ay ginagawang palatandaan ng mga Hapon para may babalikan sila. So ito ay hindi to small depot. Ito ay malamang medium or large depot, no? So malalim ito mga kuha. Yung underwater na yan ay mayroon din siyang ibig sabihin na underwater na daanan. So yung pupuntahan natin ng pangatlo, andun yung isang small depot at andun naman yung entrance papunta dito. So ito mga kuha, i-locate natin kung tama ba yung hinala ko, no? So ito yung locator mga kuha. Accept na to. Makuha, no? So ito talaga yung tinuturo niya. So dahil na-locate na namin to, diretsuhin natin kung saan siya ikot. Kasi tinuturo niya yung isang bamboo, no? So yun yung isang bamboo. Puntahan natin, so ikutan na niya. Kasi ito malaki, ibig sabihin nasa ilalim ito ang item. So gaano kalalim ito mga kuha? Ang lalim nito, kung isipin mo galing ka doon, tapos galing dito sa taas, ay nasa 100 feet, no? So kaya nahihirapan yung locator natin na makuha yung lalim kaagad. Kasi dahil dito sa taas. Ito tinuturo mga guys. Dito. So dito yung tinuturo. Ito yung yellow bamboo mga ko, ito. Yellow bamboo yan. So, pinutol na ito nila. Get natin. Napakabagal niyang umikot kasi napakalalim niya, no? Bago siya iikot, iririring niya muna tapos iikot siya kasi napakalalim no area na to. Sipin niyo mga kuha, oh, ito. Ayun yung ano, ilog, oh, nasa baba. Andito kami ngayon sa taas. So kung yung nasa baba pa yung entrance yan, siguro 100 feet galing dito sa taas mga kuha. So yun mga kuha, nalocate natin yung isa, yung 7 KD, at nalocate naman natin yung Big Depot. So ang isang hanapin natin ay yung nasa entrance ng tunnel na to or caves na to. Tara mga kuha, ayos!
gilid. Pero tinalon-talon namin yun. Galing kami dun. Doon ako nakatayo kanina. Pero pupunta pa kami sa baba dun. So mamaya makikita nyo kung saan naman ako nakatayo. Kasi doon, bibidyoin ko naman papunta rito. So iba ko. Uy, aangat na kami dito. Ayos! Tapos mga kuha, ayun yung pool sa baba. Nandito kami sa taas pa. Andito yung pinakamalaking balite na nakita ko sa buong mundo, no? Sa buong Pilipinas siguro. Ang lapad, no? Silang hakbang. Sipin mo yan? Mga kuha, yan po ay balite. Nasa taas ng pool sa gilid, sa pangpang. Yan. Balite yan mga kuha. So, baba pa daw tayo. So ayun mga kuha, no? Ayun yung falls. Bumaba kami dito. At doon ako galing kanina. Andyan yung malaking balite, no? Tindinaan natin kanina. So bumaba kami papunta dito. At andyan na yung falls, napakalaki. So dito sa unahan ng falls, andito yung puso. Ayun yung puso mga kuha, oh. Ayan, oh. Ayan. Tapos sa puso na yan, sa ulo niya, may bilog na butas, no? So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin niyan ay mayroong secret room o secretong pinaglagyan na andun yung item. At yung direksyon nito mga kuha ay papunta dun, no? Papunta dun. So bakit papunta dun? Ito yung pama ko, ayan. Na naka-side na yan, ayan, o. Nakaganon, pa yan, o, ayan, o. Yun yung ibig sabihin niya. Andun yung butas na hinahanap natin, pa-tunnel. Ang direksyon niya mga kuha, kaya ito kinabas ito mga kuha, ito kinabas, eh papunta dun. Pero dito mga kuha, no? Dito sa puso na to, dito sa parang may binabagsakan na tubig. Andito yung may butas dito mga kuha, yan, o. Ayan, o. Tagusan yan, angkor yan mga kuha. So ibig sabihin may item dun, no? Underwater, andun yung item mo dun. So tingnan natin dun mga kuha kung may sign pa ba dun. Tara. So ayan mga kuha, no? Ayun yung parang isda. Tapos nakaharap dun sa may pulse. Ayun yung pulse, oh. So dito yung target namin. So pupuntahan natin yung tinuturo ng locator at ng sign. Ayos. So ito mga kuha, no? Ito yung pulse sa malapitan mga kuha. So mga nasa 20 meters ang layo ko, dahil yung malakas yung pag-ambon niya, no? Yung parang usok niya. So andyan yung isda mga kuha, yan, no? Dito nakaharap sa may pulse. Kung doon ka lang gagaling magtumingin. So dyan yung target. Ayun na yung kasama ko. Pupunta tayo doon. So eto na yung mga kuha, no? Ito yung post dito mga kuha. Napakataas. At nag-rainbow dito mga kuha. Yan o, rainbow. Kita nyo? So rainbow yan ng post. So eto yung post na napakataas. Napakalaki. Nandyan yung butas mga kuha. Nandyan yung tinakpan nila ng butas. Dito yung bato na parang ginawang daanan. Pero ito, malaki ang tubig ngayon. Pag maliit na tubig mga kuha, ito maliit lang yan, no? So ito yung pulse dito mga kuha. Ayos!